Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe salita. Salita po ng ating Panginoon na patuloy na magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Salita at mensahe po ng ating Panginoon na patuloy magbibigay po ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita at mensahe po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, Appreciate the Goodness of God. Ayan po. Ngayong pumasok na po yung 2024, nais po ng ating Panginoong Diyos ang mensahe nito na ipabahagi sa atin ang mensahe nito upang palalahanan tayo na patuloy po nating ma-appreciate o kilalanin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay sa mga nakalipas na taon na hanggang sa taong pagpasok ng 2024, lagi po nating itatanim sa ating puso at isipan na ang Diyos ay sadyang napakabuti sa atin. Kaya po, sa mensaheng ito, nais po tayong palalahanan ng Diyos, patuloy na maalala natin yung kanyang dakilang kabutihan sa ating mga buhay. Sapagkat anuman pong sitwasyon, yung mga nangyari sa ating mga buhay, still pong naging tapat ang Diyos sa atin. Hindi niya po tayo pinabayaan. Minsan, hindi lang po natin kasi nakikita yung kabutihan ng Diyos kapag nakikita nating negative situation na nangyayari sa ating buhay. Pero hindi rin natin alam na yung nangyayaring mga pangit sa ating buhay ay bunga po ng mga maling pagpili natin o maling choice natin sa ating mga buhay. Kaya po dumaranas po tayo ng mga negative things, bad things sa ating buhay. Tapos, bigla nating iisipin na ang Diyos ay hindi na mabuti sa atin. Hindi po, tandaan po natin, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasalang nagagawa sa Diyos, ito po ang tatandaan natin. Lagi po siyang tapat at mabuti sa atin. Kaya po lang po tayo nagsasuffer doon sa mga bagay na hindi po maganda sa ating buhay, ay bunga lang po yun ng mga ginagawa nating mga hindi tama. Siyempre, sabi nga po sa kanyang salita, kung ano po yung tatanim natin, yun po ang magiging bunga. Kaya po, wag na po tayong mag-expect ng magandang bunga kung yung mga itinatanim natin o yung mga ginagawa natin ay hindi po kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, ang Panginoon natin, ang Diyos natin, sa tuwing siya po ay may pinapagawa sa atin at sa tuwing nagagawa naman natin yung kanyang kalooban ay lagi pong may kaakibat na pagpapalayan. At first blessing that God give to us when we follow His command ay yung pong kapayapaan. Yan po. Kaya po, wag po nating isipin na ang Diyos ay nagkukulang sa atin sa tuwing dumaranas po tayo ng mga hindi maganda at kaaya-aya sa ating buhay. Muli po nating siya sa atin ang ating sarili na baka tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, kaya po tayo dumaranas ng mga bagay na hindi po tama o baka nakakagawa po tayo ng mga desisyon sa ating mga buhay o mga choices natin sa buhay na hindi naman po nakakalugod sa ating Diyos. Kaya po, sa mensaheng ito, nais pong ipabahagi ng Diyos na siya po ay hindi po nagkulang sa atin. Ang gusto niya ay patuloy po tayong makapag-appreciate doon sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, every day, sabi nga po sa kanyang salita, lagi po siyang may magandang plano sa atin. Ang Diyos, ang lagi pong hangad niya sa tao ay yung magkaroon ng maayos at mabuti at masayang buhay. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya po sa 2024 na pagpasok po ng 2024 na to, ay patuloy po nating i-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kasi bakit po sa tagal ng panahon, sa tagal ng ating mga nagagawang pagkakamali, sa dami ng pagkakasala natin sa Kanya, pagkukulang natin sa Kanya, bakit still na nabubuhay ka pa? Yan po ang patunay na ang Diyos ay mabuti. Yung buhay ka pa lang ngayong panahong ito at sa oras na to, pasalamatan mo na at patuloy mo nang kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na patuloy po tayong mapanumbalik sa Kanya. Yan po. Kaya po, paano po? Ano po ba yung mga meaning ng appreciate? Yan po. Para malaman natin kung paano natin ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Number one, appreciate means pasasalamat. Ayan po. Kailangan po, lagi po tayo nagpapasalamat sa bawat araw-araw. It's either na parang hindi po umaayon yung kagustuhan o yung nangyayari sa buhay mo sa araw-araw, but still God is still faithful and good.
Yan po ang katotohanan. Tandaan po natin upang malaman po natin na patuloy na mabuti ang Diyos, yung paggising mo pa lang ng umaga na may lakas, buhay at hininga ka. That is the proof that the goodness of God is still in your life. Ayan po. Number 2, appreciate means pagkilala. Yan. Pagkilala dun sa nagagawa ng Diyos sa buhay natin o yung pagtanaw ng utang na loob. Kailangan po, wag po nating aalisin yung ganitong pananaw, yung magkaroon po tayo ng utang na loob sa Diyos. Sapagkat isipin mo, umabot ka ng ganyang edad na iningatan ng Diyos, na prinubide ng Diyos yung pangangailangan mo, still na may buhay, lakas, hininga ka. Di ba? Dapat po, lagi po tayong magkakaroon ng utang, sa pag-iisip natin ng utang na loob sa Diyos upang patuloy nating ma-appreciate yung mga bagay na ginagawa niya, lalong-lalo niya yung kabutihan sa ating buhay na ipinagkakaloob niya. Kaya po, kailangan po natin na naging isa-isip yung lahat ng ginawa ng Diyos o yung lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay sa araw-araw. And appreciate means magbigay ng kaluguran. Ayan po. Isang meaning din po ng pag-appreciate dun sa kabutihan ng Diyos ay yung makapagbigay po tayo ng kaluguran sa Diyos. Sa anong pamamagitan? Dun po sa pag-honor mo sa Kanya. Yan po. Yung paggawa mo po ng Kanyang kalooban. Yan po. Nakakapagbigay po ng kaluguran sa Diyos yan. Yung pag-obey mo po dun sa Kanyang kalooban. Kaya po, nawa sa mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng Diyos sa oras na to, huwag po nating tanggalin sa ating isipan, sa ating puso, yung patuloy nating alalahanin sa bawat araw-araw, yung kabutihang ginagawa at ipinagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay hindi po nagkukulang sa bawat araw-araw. Minsan lang, kaya dumaranas lang tayo ng mga bagay na hindi tama at hindi na ayon sa ating kagustuhan, ay because of our wrong choice and our wrong plan sa ating buhay, kaya po nagbubunga ito ng mga maling bagay sa ating mga buhay. Kaya po, wala po tayong maisisi sa Diyos dahil ang Diyos ay tunay at tapat at siya po ay laging mabuti sa bawat araw-araw sa atin. Kaya po, nawa patuloy po tayong maging mapagpasalamat sa Diyos, patuloy po tayong makapagbigay ng kaluguran sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban at patuloy po tayong mailagay sa ating isipan yung utang na loob natin sa Diyos na kung hindi sa Kanyang wagas na pag-ibig, hindi sa Kanyang kahabagan at kapatawaran ay hindi ka na sana buhay sa oras at araw na to. Kaya po sa mumuting mensahe pinagkaloob po sa atin ng Diyos na banal, patuloy ko pong ini-encourage kayo na patuloy po tayong magnasa at manalangin na magkaroon ng desire na patuloy po nating makilala ng lubusan ang ating dakilang Diyos na banal, ang ating Panginoong Yesus, kung gaano po siya kabuti, kung gaano kawagas ang pag-ibig niya, na patuloy niyang ibinubuhos sa ating mga buhay sa araw-araw. Kaya po, patuloy kong ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Diyos at sa dakilang ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. God bless all.